Amen. Isa po mapagpalang hapon po sa ating lahat. And once again, welcome to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga kapatiran po namin na kumakain. Sige, enjoy nyo lang po ang pagkain. At while watching our program, and I do believe, lalo na po sa mga kananayan, na meron po tayong pagpapala sa hapon po na ito. At as always naman mga kapatid, ay laging merong daladalang pagpapala po sa atin ng Panginoon through this program. Pero ngayon ay Tuesday, sa lahat po ng nanay, shout out po sa inyong lahat. Kayo po yung bida ngayon. Okay, sa Thursday, ang mga young people naman. And sa Friday, ang mga katatayan naman. Okay, bawi-bawian lang yan mga kapatid. Okay, at muli po magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ating po bahala, Pastor Lorena, sir. Magandang hapon po. At kami po ay lubos po na nagpapasalamat na muli nyo po kaming napagkaloban po ng pribilehiyo na maging kabahagi po ng programa pong ito. At as you can see mga kapatid, kasama ko po dito si Ma'am Marnelly. Ma'am Marnelly, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Hello, good afternoon. Isang malamig na tanghali sa inyong lahat. Nagpakita lang ng saglit yung haring araw, tas nawala rin siya agad. Paasa. Paasa yung haring araw kanina. Anyway, mayong hapon sa tanang suki natong taga-subaybay ng mga Bisaya o diha sa Davao City, si Ma'am Imelda. Hello, Ma'am Imelda. Thank you for always watching. At syempre sa cousin ko si Zai. At ang aking sister-in-law na si Clarice sa Batangas. Masarap ang kape sa Batangas ngayon. At syempre, binabati ko yung mga nandito na sa ating online. Si Ma'am Maisel, hi Ma'am. Si Ma'am Blessy May Geronimo. Si Ma'am Sandra, nasa kabila nagmo-monitor. Thank you Ma'am for joining us. At si Sir Francis Epe, mayong hapon Sir. Sir Albert Valenzuela, si Ma'am Cecilia Gabriel, good afternoon. Agosto na ngayon. Salamat for joining us on the first day of August. Ayan, thank you so much sa ating mga suking taga-subaybay. At syempre, hello, konnichiwa, Ma'am Cynthia. Baka pwede natin siya padala ng link para makita natin siya mamaya sa ating live broadcast. Ayan. Hello, Ma'am Bel Rabino and Ma'am Helen Kapundan. Ayan, nakita ko, napahabol yung kanilang greetings. Sa mga iba po, hindi ko na po nakita. So, ano lang po yung nakikita ko, yun po yung nababati ko. Hello, good afternoon kay Sir RG. At sana po ay nakapag-lunch na kayo. At kung hindi pa, habang nagla-lunch kayo, samahan niyo po kami ngayong tanghali. Amen, amen. Amen. Thank you po, Ma'am Marnelly. At maya-maya po makakasama na po natin si Ma'am Cynthia. Konnichiwa. Ano? Parang natuto ako maghapon kahapon lang. Mukha ka pa namang hapon pagka nakangiti ka, sir. Lalo na pag inaantok ako, ma'am. Hindi pa ako inaantok na ito, pero mukhang hapon na ako. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon na muli tayo nagkasama-sama. By the way, nais kong batiin ang aking asawa. Yan, si Ma'am Maisel Tagulabong Lanticho. At si Arzel yan. Makita ko saglit kasi kanina nandito na ako. Hindi ko kinaya yung lamig. Kumuha ko yung sa taas. Mahina talaga ako sa lamig. Ewan ko ba? Hindi ako pwede sa ibang bansa. Opo, Pilipino kasi Hindi ako tayo. pwede sa Amerika. Hindi ako pwede sa Australia. Sa Dubai lang ako pwede. Yan, sa Arab country. Okay, kaya mga kapatid, salamat na lang. Salamat na lang. Okay, at sa ating bansa ay talagang binabalance sa Panginoon, di ba? At tayo po ay nasa bansa na tropical, di ba? Yes. At kung saan ay mararamdaman natin ng init, grabing init, at mararamdaman natin, sa totoo hindi pa grabe. Pagpunta kayo sa Arab country, makikita nyo sa Middle East, grabe dyan. Grabe po talaga dyan at matindi po talaga. Kaya salamat mga kapatid, tandaan nyo, hindi pa grabe yung init dito. Okay, at ang pag-ulan, tama lang. Medyo may konting pagbaha lang, di naman masyado lampas tao, hanggang ilong lang naman. At kapag ka naka-life jacket ka, buhay ka pa naman. At pag may life jacket ka, depende rin, pag hindi ka marunong, lunod ka pa rin. Okay, kaya salamat na lamang. Mga kapatid, saman tayo nilagay ng Panginoon. Pinakamaganda, ay appreciate natin. Amen, i-appreciate po natin. At ngayon kasama po natin, si Ma'am Konachu, si Ma'am ano po, si Ma'am Cynthia. Si Ma'am Cynthia, magandang hapon po sa inyo, Ma'am. Magandang tanghali po sa inyo lahat.
lahat at nandito po ang Baptist Lunch, ang Mother's Edition. Ito, magandang tanghali po. Konnichiwa, Sir Archie. Konnichiwa. Amen. Marnelli Sang. Ang alam ko lang, ma'am, na mga ano yung sa Naruto dati. Kasi alam ko Japan, cartoon ng Japan yung Naruto eh. Baka gibullshit technique lang yung alam mo. Amen, ma'am. Go ahead, ma'am Cynthia. Go ahead po. At muli po ay nagpapasalamat ako at nakasama po muli kahit malayo tayo. Yun ang sinasabi geographically. May problem pong wala sa ating puso yung ating gawain, pero pinagpala tayo ng Panginoon. Muli kasama tayo ngayong hapong ito at naway maging pagpapala po kami ni Sir RG, ni Ma'am Marnelli sa hapong ito dito sa ating programang The Baptist Lunch. Hello po, Sir John. Andyan kayo. Andyan ka lang, Sir John. And Sir Antay. Magandang tanghali po sa inyo at nawa nga po ay patuloy tayo magkaroon ng pagpapala muli sa hapong ito. Amen, amen. Amen. Thank you po, ma'am. At alam niyo po yung presensya niyo, ma'am Cynthia, bagamat sabi niyo nga po geographically, medyo malayo po kayo sa amin. Pero salamat na ang puso niyo po talaga ay nasa programang ito. Kaya salamat na gumawa po kayo ng paraan just to be a blessing po sa mga kapatiran po natin. Kasi malungkot sila, ma'am, pag wala kayo. Pansin ko sa kanila. Okay po, at andito na rin po si Ma'am Beng. Yan, Ma'am Beng, sa mga naroon. Ingat ka palagi. Diyan po si Ma'am Beng Dingding. At ang aking nanay po, Ma'am Antoniette Landichoma. Shoutout po sa inyo. Amen. Ingat po kayo palagi dyan. I love you po. And then, ganoon din po kay Ma'am Genevieve Balbuena Gaa. At ang ating, ang asawa po ni Sir Christian Gaan, na ating po missionary doon po sa Paniki at Tarlac. Tama ba? Paniki? Tama. Paniki po. At ganoon din po, nandiyan na rin po yung ibang pangakananayan pa natin. Kay Angeli, magandang hapon sa iyo. At kay Ma'am Rabino Bell. Kay Ma'am Bell Rabino. At sa ilang pa. Ayan. Ma'am Cecilia Gabriel, magandang hapon po. Ma'am Helen Kapundan. Mga suki po natin ito. Ma'am Carmela Gubantes. Ma'am Reggie Diaz Salem, magandang hapon po sa inyo. At Ma'am Sandra Bergancia sa lahat po ng South Border family. Magandang hapon po sa inyo. Okay, sige po. Tayo po ay magtutuloy-tuloy na mga kapatid. Meron po tayong magandang pag-uusapan po sa hapong ito. At ako'y naniniwala lahat ng nanay ay makaka-relate po dito. Okay, at dito po tayo sa Proverbs chapter number 31. Alam niyo po, napakagandang ano po pagbulay-bulayan talaga yung buhay ng virtuous woman. Okay, pag sabing virtuous woman, she is a woman of character. Okay, she is a woman of character. Dito po sa Proverbs chapter number 31 po, verse number 10. Proverbs 31 verse number 10. Sabi po dito, who can find a virtuous woman? For her price, for her value, it means for her value is far above rubies. Okay? The heart of her husband that safely trusts in her, so that he shall have no need of spoil. Okay po, alam niyo, napakaganda po ng talatang ito. At gaya po ng, lagi naman na natin ito na pag-uusapan ng umpaman, pero sarap balik-balikan po sarap balik-balikan sa kadila ng kakaiba po talaga yung virtuous woman, which is a woman of character. Sa kadila ng meron siyang mataas sa value. Yun po ang kagandahan. At alam niyo po, ang nagbigay ng mataas na value sa isang virtuous woman ay yung kanyang character. Could you imagine? Yung kanyang character ay yung po yung nagbigay ng mataas na value. Of course, ang pundasyon ng kanyang character, kung bakit meron siyang high moral value, because of her good relationship with God. Okay, tandaan niyo po, because of her good relationship with God. Tandaan po natin, ang magbibigay lang po sa atin ng maayos na karakter, walang iba kundi ang Diyos. Okay niyo po, ang Diyos po. Kaya laging ang isang virtuous woman
ay lagi niyang ini-include and nire-recognize ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya sabi dito ng verse number 11, isa sa character, which is pag-uusapan po natin ngayong hapon na ito, mga kapatid, na nagbigay ng kagandahan, nagbigay ng isang napakagandang kalagayan sa isang virtuous woman, ay yung kanyang pagiging trustworthy. Yan, yung pagiging trustworthy. Sabi ng verse number 11, the heart of her husband that safely trust in her. Nakuha niyo po, that safely trust in her so that he shall have no need of spoil. Pag sinabi nating trustworthy, worthy of one's trust. Worthy of one's trust, at isa pa pong meaning, worthy of confidence. Dependable. Worthy of confidence. Yan po ang isang trustworthy. Alam niyo po, kung meron man isa sa loob ng tahanan na dapat makita nito ay ang nanay. Nakuha niyo po yung isa pong nanay. Kaya sabi dito ng Biblia, the heart of her husband that safely trusts in her. Aba, bihira kaya yung ganun. Sa totoo lang mga kapatid, alam ko naman na expose po tayo ngayon, lalo na po sa mga kapatiran po natin na nag-area. In fact, may makakakilala lang kayo. Kahit hindi kayo nag-area, may makakakilala kayo. Yung mga makakarinig kayo mismo sa inyong kaibigan, problem nila sa kanilang asawa. Nakuha niyo po yun. Yung sistema ng mundo, talagang ginagawang imposible na yung bagay na ito eh. Itong bagay na ito na yung asawang lalaki that safely trusts in her, sa asawa niyang babae, nandun yung tiwala, andun na yung napapalagay na yung asawang lalaki sa babae. Mga kapatid, bihira kaya yan? Sabi nga nila, halos lahat ngayon, meron ng tinatawag na trust issue. Diba? Totoo po yan, mga kapatid. Alam niyo po, yung mga bagay na yan, sa totoo lang mga kapatid, yung mga bagay na yan, big deal yan sa mundo. Sa totoo lang, may ganyan na yung mundo ngayon sa pag-usapan natin yung pagiging trustworthy. Pwede ba yan? Is it possible na yung isang babae maging dependable? Yung isang babae maging trustworthy? Mga kapatid, sa totoo lang ngayon, halos yung asawang lalaki ayaw nang umalis sa bahay. Mga kapatid, hindi lang po, bagamat pinag-usapan natin, hindi lang yan sa relasyon ng mag-asawa. Mga kapatid, maging yung asawa mo may tiwala sa iyo, panahon na may iwan ka sa bahay. Magkagawa kayo ng asawa ko yung gawaing bahay. Yung palagay ba siya na pag umalis siya, alam niya na merong ma-accomplish yung kanyang asawa? Nakuha niyo po yun? Sa kadena, could you imagine, lalo na yung mga bagong umuusbong na pamilya ngayon, mag-asawa na na-expose na, kasi ngayon ma'am, kahit 20 years old, may kinakasama na, may anak na. Yung iba naman, nakasal naman talaga. 15 years old pa nga. Yung Meron iba, pa diba? yun, ma'am. Ang tawag nila teenage pregnancy. Matindi po. Opo. Could you imagine? Isipin nyo na lang, yung mga yan, anong exposure nila? Di ba po, anong exposure nila? At talaga namang, pwedeng dumating sa punto na yung kanilang exposure, kasi kilala na nila yung isa't isa eh. Oo nga. Di ba? Yung kilala na nilang isa't isa, pangit ito ma'am, hindi pa sila nagsama sa tama. Nag-umpisa sila sa mali. Yun ang magiging dahilan para magkaroon sila ng trust issue. Na halos pares na lang, wag na lang magtrabaho, gusto na lang lagi magkasama. Nakuha niyo po kayo mga kapatid, yung sistema ng mundong ito mga kapatid, at tinatanggal na yung salitang trustworthy. Yung sistema ng mundong ito parang ginagawang imposible na magkaroon pa ng tiwala sa isa't isa. Nakuha niyo po yun, pero alam niyo po, it is possible. It is possible. Is it possible? Yes, it is possible. Kasi nangyari sa virtuous woman, no? Sabi ng Biblia, the heart of her husband that safely trust in her so that he shall have no need of spoil. She will do him good and not evil. Grabe naman yan. Is it possible na mangyari yan? That she will do him good and not evil all the days
of her life? Pwede ba mangyari yun? Abay talaga magtitiwala ka, ma'am. Kasi ang gagawin, ang ginagawa ng isang babae sa kanyang asawang lalaki, lahat maayos. Hindi perpekto, mga kapatid. Hindi perpekto, pero hindi mo paghihinalaan. Hindi mo gagawa ng masama. Hindi mo gagawa ng masama, hindi mo gagawa ng masama, hindi mo papakitaan ng pwedeng magbigay ng confusion sa kanya. Could you imagine? At ano pa sabi dito ng Biblia? She will do him good and not evil all the days of her life. Mga kapatid, posible pa rin na magkaroon ng isang lalaki na merong tiwala sa kanyang asawang babae. Bagamat sa mundo, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, sa totoo lang, tamang hinala na talaga lahat. Ma'am, Kasi diba, that's the project of the devil, to plant doubt. Opo. Kasi bibigyan kanya ng kasinungalingan para mag-doubt ka. Opo. Oo. Could you imagine? Mga kapatid, patandaan niyo, pag nagtanim ng doubt, may bunga yan. Pag nagtanim ka, syempre, mag-expect ka ng bunga. Di ba? Si Sir Noel, nagkukwento dito yan. Nandiyan po si Ma'am Cynthia. Asawa ni Sir Noel, nakaraan. Ano bang nag-fellowship kami? May pinakita siya. Pinakita niya yung bunga ata ng, ewan ko kung ano ba yun, parang bunga ng di ba sa tinanim niya, talbos, na yun daw yung kanyang pinakuluan, nilagyan na ng sibuyas, pinakuluan, may almusal na siya. Abay, bago nagkaroon ng talbos ng ganun, mga kapatid, meron siyang tinanim. Dati punta ako sa bahay ni na Ma'am Cynthia, puro halaman eh. Sabi niya, pinaltang ko ng mga gulay. Ako din po, mas gusto ko ang gulay at prutas na nakapaligid sa bahay kaysa Pinaltan sa niya. tanim. Kasi sa tanim, wala naman akong, okay, maganda siya tignan, pero hindi ko naman makakain. So marami na akong alugbati ngayon, okra, kamatis. Ma'am, anong pakiramdam, Ma'am Cynthia, nung ang tinanim ni Sir Noel po ay gulay? Tinanggal niya yung mga bulaklak. Kasi may mga bulaklak dun eh. Parang kulay blue pa nga yung bulaklak eh. Ewan ko kung nag-away sila, pero... Ano, Ma'am Cynthia? Yung bulaklak. Opo, sabi ko, actually, nagkaroon ako ng kon sa kanya. Sabi ko, parang pinagtapunan pa namin yan. Sabi ko, bahay to, hindi to bahay kubo. Bahay! Ay, Opo. Sabi ko, parang ako nagiging jungle yung bahay natin. Meron kami yung sa side pa ng kusina namin. Nagtanim na talagang wala ka nang makikita sa kalsada. Nakakasabit pero po, nung nag-aani na kami na masarap ng yung hindi ka nabibili at alam mo na organic siya, hindi walang kung ano-anong halo. Talaga ang sarap pala kumain ng ganoon. Kaya sabi ko, pasalamat naman ako sa kanya. Kaya nagkaroon ng kantsawan eh. Ano bang gusto mo? Busog yung mata o busog yung sip mo? oh, tama, maganda yun ha. Pag bulaklak, ma'am, busog ang mata, ang ganda pagmasdan eh. Di ba? Pero hindi mo pwedeng ilaga yun. Paktay ka, paktay ha. Sabi mo, ampalaya ka lang, lagyan mo lang ng kamatis, sibuyas, nahayaan mo lang pabulang lang. Ay, pambira, natuto talaga ako kumain ng gulay sa kanya. Kaya nakakatawa po na nagkaroon ako partner in life na ganyang practical sa buhay. Na-imagine ko yung kinikwento mo, ma'am, na yung mga tanim mo nasa labas lang ng kusina. Ibig sabihin, pag nagluluto ka, nandyan yung ingredients. Grabe naman yon. Ay, totoo. Yun, tama. Bati, may tinanim pa siya. Kung makita niyo sa bahay yung saluyot, ay talagang ganyan ang katataas eh. Talagang siguro mga 3 feet na yon. Ay, ang sarap naman ng saluyot, alokbati pag pinagsama-sama mo yan. Kaya sabi ko, eto na, kaysa uminom ka ng gamot, eto na yung natural na biyaya talaga. Kaya maganda talaga, yan, yung mga sinasabi niyo, sir, na akala niyo katawa-tawa si Brother Noel. Pero nakaraan talaga, ako natutuwa ako sa ganun mga kapatid. Could you imagine? Sa totoo lang, kaya lang naman hindi nakakabusog sa mata yun kasi hindi mo nakikita yung pakikinabangan eh. Pero pag nakita mo yung kapakinabangan, mga kapatid, ay sasabihin, mabubusog din, hindi lang yung tiyan mo, pati mata mo, matutuwa ka eh.
Pag nakita mo, wow, meron na naman akong kakainin. Kaya mga kapatid natin pinag-uusapan to, hindi to family time with God. Hindi to hindi to yung impormasyon pangkalusugan Pero mga kapatid, ang punto lang natin dito, pag merong kang tinanim, meron kang aanihin. Could you imagine? Alam niyo po, nabanggit kanina Ma'am Marnelli, may tinatanim ang mundo ngayon sa isip ng mga asawang lalaki, asawang babae, na kung saan nagiging dahilan ng kanilang problema. Nakanya po yung doubt. Pag nagtanim ka ng doubt, mga kapatid, magbubunga yan ng away. Magbubunga yan ng hinala. Di ba? Magbubunga yan ng basag plato. Magbubunga yan ng hindi magagandang pananalita. Una, sa isip lang muna, hindi naman biglaan yan eh. Di ba? Hindi naman na biglaan yan. Bibigyan ka muna ng doubt. Naalala niyo si Eve, yung siya ay tinempt ng Diablo. Totoo bang sinabi ng Panginoon? Abay, mga kapatid, hindi naman kagad siya gumawa ng action eh. Pinaglaruan mo ng isip niya. Nakaya niyo po, mga kapatid, paglalaro ng isip natin ng mundo. Kaya ngayon, maraming asawang lalaki walang tiwala sa asawang babae. Pero hindi accidentally. Totoo namang meron din kasing nagawa ang babae. Nakuha niyo po, yung mali nating ginagawa, yung mali nating nagagawa, mga kapatid, na bunga ng ating hindi maayos sa relasyon sa Diyos. Di ba? Kaya naman tayo nakakagawa ng isang bagay. Of course, alam natin, we're still a sinners, mga kapatid. We're still a sinner. Nakakagawa pa rin tayo. Pero may mga bagay, maging honest tayo, ginagawa natin, alam na nating mali, nagagawa pa rin natin. Because we don't have the courage to resist the temptation. Kaya kailangan natin na ayusin talaga, mga kapatid, yung relasyon natin sa Panginoon. Kasi yung isang pagkakamali na bunga ng hindi natin maayos sa relasyon sa Panginoon ay pwede magbunga ng doubt yan eh. Nakuha niyo po yung sasabi natin trust issue, sa totoo lang po, trust issue ay malaking problema po talaga yan. Pag ang tiwala na wala ay problema talaga yan. Kaya alam niyo po, Ma'am Cynthia, Ma'am Marnelli, of course, si Ma'am Cynthia dito na ikasal, si Ma'am Marnelli ay ayon sa kanyang patotoo, maayos din yung pag-uumpisal nila Sir Jillian. Alam niyo po, iba pa rin yung nakapag-start kayo ng tama. Hindi totoo po. Hindi po. Ako po, naunawa ko po. May mga kapatiran tayo na, na late. Sabi na natin, as far as yung pag-start ng pamilya, medyo late sila. Hindi sila nakapag-start dito sa church. Okay? Hindi sila nakapag-church in a biblical principle, mga kapatid. Sa totoo lang, meron talagang disadvantage. Hindi natin maaalis yan sa kadila ng most of their problem ay yung kanilang nakarampa. Sabi nga, pag nag-away, nagiging historical, hindi hysterical. Nakuha niyo po? Kaya yung mga dito nakapag-asawa, hindi ko naman sinasabi na talagang purong wala na kayong problema. Pero what I mean, lesson malilesen yung problema eh. Nakuha niyo po? Kumbaga, mas maliit yung nakikitang butas ng Diablo para makasingit siya. Nakuha niyo po? Pero nakapag-start na ng pamilya, bago po kayo napunta dito sa church, talagang talagang meron ng trust issue, meron ng ganyan. Mga kapatid, hindi basta-basta. Yung aalis yung asawa mo, hindi ka confident, parang merong binubulong sa iyo yung Diablo, parang there's something in your mind na, saan kaya yun? Alam mo, ko po yan. Ako, relate ako niyan. Alam ni Ma'am Cynthia yan kasi sinasabi ko yan sa kanya na I grew up really na hindi ako nagtatrust. So, when I got married, talagang isa sa mga namin ni Brother Julian, open ang aming cellphones, open ang aming emails for any for the sake of my peace of mind. And then one day, nung nag-guest namin si Ma'am Tet, tinanong siya, asawa po ni Sir Sir Joe Orbe, Opo. tinanong siya, Ma'am, paano yan pag napapalayo si Sir Orbe, hindi ka ba nag-iisip? Yan. Hindi ka ba nag-worry? Yan yung mga itatanong ko sa inyo sana mamaya. Oo. Alam mo, sinagot ni Ma'am Tet na hindi ko makalimutan na yun ang binabalik-balikan ko. Sabi daw niya kay Sir Joe, pag ikaw gumawa ng kasalanan, hindi ka lang nagkasala sa akin, nagkasala ka sa Diyos. So, pananagutan mo yan sa Diyos. Sa totoo lang, ma'am, yung iyong hindi pagtitiwala, ito totoo niyan, hindi mo pagbibigay ng tiwala sa asawa mo. Sa totoo lang, aminin man natin sa hindi,
yan ay manifestation that you are not trusting God eh. Exactly. Sa totoo lang po. Meron siyang ano doon, merong feel na parang, oo nga. So, ano yun? Through the years, tas nakikinig ako. Alam niyo po ngayon, I know that I have improved very well because to the point na, Amen. kasi po yung cellphone kasi ni Brother Julien, para ako yung sekretarya niya kapag ka ano, so pag natulog na siya ng maaga, pag nauna siyang matulog sa akin, usually, sine-check yung phone niya pag tumutunog, nagising pa ako. Kaso lang, ngayon, recently, hindi ko na rin na-check kasi nagsa-silent pala yung phone niya. Nung minsan, meron pala tumatawag sa kanya na boss niya or whatever. Sabi ba naman niya sa akin, Han, ba't hindi mo chinek yung cellphone ko? Ay, sorry sir, nakalimutan ko, matagal na ako nag-resign na sekretary mo eh. Natutuwa ako yun for Pero me. alam niyo po, marinig niyo po yan sa asawa niyo. Isang malaking ano yan. Opo. Isang big deal yan. Kumbaga, okay lang sa kanya. Kumbaga, Yes, parang talaga, parang okay lang. iniisip niyo, ma'am, na may tiwala sa akin yung asawa ko. Opo, kasi ganun din naman yung phone ko. Sabi ko nga, di ba yung Facebook account namin, sa lahat ng mga nanonood, isa lang po ang Facebook namin ng asawa ko. So, kung ano yung mga mini-message sa akin, nakikita po niya yun. So, yung ganun, sir, natuwa po ako kasi Hindi ako kaya hindi Hindi ko nag-message. pwedeng magbigay ng secret doon sa Diyos. Alam ni Ma'am Sin. Ni Sir Jay. So yun po ang aming na natuwa po ako kasi for me po na hindi na ako nagche-check, ganyan. Parang okay na ako, okay na talaga ako. Parang ganon. I'm really glad na umabot ako sa point na yon na thanks to this program, like ko yung sinasabi sa dito na grabe talaga ang nagawa nitong Amen. program na to na every time gusto mong awayin yung asawa mo, tapos hihinga kang malalim, tapos sasabihin mo, oops, may programa ka, wala kang karapatang magsalita doon kapag ka hindi mo sinunod. Amen. Pagka nagpasabay ka, nakatingin ka na lang, doon wala kang masasabi. Opo, diba? Tapos natuwa Ako talaga. naman, Sige, ikaw na, Ma'am Cynthia, go ahead, ma'am. ako naman yung may personalidad na madali ako magtiwala sa tao. Yun. At kaibigan, opo. Ngayon, ang sinabi ko po kay Brother Noel, nung kami mag-asawa, sabi ko naman sa kanya, ako madali ako magtiwala sa tao. Lalo na tayo nasa isang church, sabi ko ganyan. Pero lagi mong alalahanin. Yung isang magandang kristal, babasagin. Kapag ayan ay napakaganda niya. Sabi ko, babasagin yan. Ako ang gandang tignan yan. Kung baso, sarap inuman. Di ba, pag pero magkaroon niya ng crack. May tiwala ka bang uminom dyan? Baka makakon pa dyan. Pandi ko inuman yan eh. Natapon na yun pag nag-crack. Hindi, may mga pinapalabas kayo, ma'am, na yung mga crack daw, yung mga crack, meron sila mga produktong pinopromote, na yung mga crack, pag nilagyan mo na... Kaya i-repair. Kaya repair. Huwag kayo maniwala. Ay, hindi pa rin ako iinom kasi yung bubog di mo nakikita. The mere fact na nagka-crack na yon, meron na yung may problema yung mga bubog na yon. Inuman mo yun. Bakit kayo inom? Di bili ka na lang ng bago. Ang galing ng illustration ni Ma'am Cynthia. Pero Ang galing. mahirap humanap ng bagong asawa. Ma'am, wag yun. Wag yun. Kahit madaling umanap, di natin gagawin yun, ha? Kahit Yeah, madaling umanap, hindi hindi natin gagawin yun. Talaga. Sabi ko, tsaka ito pa yung mga prinsipyo ko sa kanya na nagsisimula eh. Sabi ko sa kanya, ako, pinanganak ako mag-isa, hindi ka kasama. Kaya kung mawawala ka sa akin, kakarong ka. Yung usapang mag-asawa lang, sir. Yan, ganyan. Sabi ko, pag ikaw, ako, pinanganak ako mag-isa, kaya rin kita. Siguro, masakit yan sa akin, mga 2-3 months. After dyan, ako, wala ka na sa puso't isipan ko. At saka Sinabi niya lang yun. At saka yung sinabi Mga kapatid, tingnan niyo yung testimony ni Ma'am Cynthia, ni Ma'am Marnelly. Ay, may mga sila may mga binabanggit sila sa kanilang asawa na parang nananakot. Oy, may sinasabi. Ang ganda na sinasabi ni Sir Andy. At sa crack po, may mga sumisingit na mga mikrobyo. Ay, matindi na yan. Tama po, tama. Mahirap nang linisin yan kasi hindi na kaya pasukan ng sponge yan.
Okay. At saka mahirap yan, ma'am. Mahirap yan pag pinilit mo. Masusugatan ka niya maya-maya. Okay, di ba? Mas maganda na. Opo. Opo. Panigurado. Ibig sabihin ng Ma'am Cynthia, ay wag lang talaga siya magluloko. Yan ang pinaka-interpretasyon mo. Hindi, pero pinaka-bottom line yan, sir. Yung sinabi ni Ma'am Marnelly kanina, na yung sinabi ni Ma'am Ted, prinsipyo ko rin yan. Kapag nagkasala ka naman, hindi naman lang ikaw sa akin, una sa lahat, sa Panginoon. Ayun, Ate. totoo. Bilang, may common Opo. principle ang mag-asawa na may common na paniniwala sa Panginoon. Kaya wala tayong alalahanin sa totoo. Si Sir RJ, okay, alam niya na dumadating si Brother Noel. Wala, gabing-gabi na. Kung minsan, tulog na kami sa bahay. Pero kampante ako na alam ko lagi lang na. Yun, bihira. Basta- Yun yung kampante Yun lang. confident. Oo, opo. Kaya yun yung sinasabi talaga na yung trust, once na na-establish yan ng maayos, mahirap nang wasakin ng diablo. Kaya magandang yung bago mag-asawa, mayroon kayong magandang pundasyon sa Panginoon. Iba pa rin yun. Pero hindi namin sinasabi na yung mga nagsimula na wala sa church, hindi naman namin po sinasabi yun na kapag hindi kayo nagsimula na mag-asawa na sa church, wala nang pag-asa. Hindi naman po. Andyan pa rin ang Panginoon talagang konsya. Ang gusto niya lamang ay yung puso nating tapat, sincere tayo sa pagsasabi sa Kanya ng ating gusto at kung ano talaga tayo. Natin na ang Panginoon ang mismong gumawa ng institusyon ng mag-asawa. 'Di ba? It is honorable, sabi ng Bible. Oo. Or- Bakit kaya niya ginawa Oo. yung institusyon na yon? 'Di ba? So, talagang Yeah. pinapahalagahan ng Panginoon ang mag-asawa, kaya dinidestroy ng diablo. Imagine, may Yeah. anak ka, dapat blessing yung anak mo. Aba, nagagalit yung asawa mong lalaki dahil wala ka ng panahon sa kanya, dahil puro ka na lang doon nag-aalaga sa iyong anak, 'di ba? Na blessing dapat 'yun 'di ba? So yung mga ganon, mga maliliit na bagay na akala natin hindi wala lang ito, ganyan lang, pero actually nakakalusot yung diablo doon. Amen. Yung kaya dapat bilang mag-asawa, ang priority po natin ay ang ating asawa. Kaya nga po kapag may mga Amen. appointment ako, 'di ba? Sabi ko, pasensya na po, hindi talaga ako nakaka-commit ngayon recently until hindi ko nakakausap yung asawa ko kasi lalo na ngayon marami siyang lakad na sinasama niya ako. Yung mga ultimo nga po bakasyon namin, hindi po kami makakuha-kuha ng ticket hangga't hindi niya naayos yung bakasyon niya. Yeah. Pagbabakasyon na lang siya, may lakad. Kaya nga po sabi ko. Pero Grabe. opo, meron tayong tinatawag na trust issue sa asawa, pero wag nating i-neglect din yung sa ating mga anak. Establish din natin yung maayos na magkakaroon ng trust sa ating mga anak. Kaya mga mothers, napaka-importante sa atin na kung paano tayo magdesisyon. Kasi minsan ito na-observe ko kasi malaki na yung mga anak ko, malalaki na mga yan. Kung minsan meron ako desisyon na, halimbawa paplanuhin ko ganito, o sige punta tayo sa grocery, nung kwan sila mga bata. Tapos biglang sabi ko, ay natatamad na ako pumunta sa grocery ka ako. Dito na lang tayo sa bahay. Kumbaga, nakuha na yung puso nila, nalalabas. Siyempre, pa mga bata. Kaya, alam mo, inaani ko yun na yun. Sorry, pero naani ko yun namin. Si mama naman, hindi naman. Ay, di na sila naniniwala. Oo. Sabihin naman, lalabas tayo. Yung pala, hindi naman pala matutuloy. Kaya, napaka-importante yung pala. Kahit yung maliliit na desisyon natin sa mga anak natin, nakatatak yan sa kanila. Ngayon, gaganunin nila ako, mama, nako, yung plano mo naman, hindi naman pala tayo matutuloy. Talagang Kaya, isang salita. totoo yan, sir. Kasi Totoo sa yan, sir. susunod, Pag- kahit anong dakdak mo dyan, wala na sang dating sa kanila. Kahit po dito, di ba Oo. ma'am? Kapag may mga kilala kang kahit hindi mo anak, kunwari, sinabihan mo, Oo. sa susunod, bibigyan kita ng regalo. Tingnan mo, hahanapin ka Hindi, ng oh. bata. Mm. Panginingil lang si regalo. Kasi nag-umasa Oo. talaga siya dahil sa puso niya. Kung ano yung sinabi mo, yun yun. Tutuhanin mo. Oo. Kaya si Arcela, sinabihan mo, bibigyan mo na something, ha? Ma'am Marnelli, ha? Si Arcela, kaya kung nagsabi ka kay Arcela, bigay mo lahat, ha? Kaya pala si Arcel, ma'am, minsan tulala.
Tulala po Oh, si Arzel. Yung pala yung naantay niya. May sinabi ba ako? Naku, kailangan ko maalala. Kaya akala natin yung trust issue na sa asawa lang, pero hindi, andun din sa mga anak natin. Habang maliliit pa yung mga anak natin, ma-establish natin na yung tiwala nila kung anong sinabi mo, lalo na yung mga ipinangako. Ay nako, napaka-importante palang ma-establish natin yan sa ating mga anak at sa ating asawa. Amen. At totoo po yan mga kapatid. Lahat mga kapatid ay may impact yan sa loob ng pamilya. Okay. Maging yung yung sa mag-asawa, pag ang kasi sabi ko nga sa inyo, pag nagtanim ng doubt, mga kapatid, hindi naman yan hanggang isip eh. Maya-maya lalabas sa bibig yan eh. 'Di ba? Sabi ng Bible, from the abundance of the heart the mouth speaketh. 'Di ba? Meron akong Yeah. testimony Diba? dyan, sir. Pag nag-iisip ako ng masama, ganyan ako, erase. Oo, para akong baliw nag-uusap sa sarili ko. Pero totoo siya, sabihin ko yun out loud. Erase. Satan, I rebuke you. You cannot disturb my peace. Ganun ako. Mag-aano talaga ako. Kasi pag pinabayaan mo lang yan, hindi kusang mawawala yan. Opo. Pag Yeah. Kusang lalabas yan. nurture, Kasi kasi from the ine-nurture mo na. abundance of the heart, The mouth speaketh. Oo. Di ba kung ano nag-abound sa iyo, yan yung lalabas. Totoo. Hindi yan hindi yan biglang mawawala. Para mangyari yun, wag mong pahintulot na mag-abound. Oo. Wag pa Pag-pray mo, yun. lahat gawin mo ng paraan. Sa kanya pag lumabas na yan, hindi lang, tingnan mo, makakapakinig yan asawa mo. Makakapakinig yan mga anak mo. Maririnig nila at Totoo. pag anumang narinig nila, maepekto yan sa kanila. Yeah. May impact sa kanila yan. Nakanya po, ang mahirap dito, hindi lang maririnig balang araw. Makikita na. Mm. Totoo yan. Pag nakita na yan, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, tandaan niyo po yung port entry natin, yung tenga, yung mata. Okay? Nakakakuha tayo ng information dyan. Okay? Pag ano man nakikita mo, may dating sa'yo yan. Ano mang naririnig mo, may impact sa'yo yan. Could you imagine? Yeah. Kaya kapag nakita at narinig nila, yung iyong mapanghusgang puso, kung yung iyong hindi maayos na kalagayan, mga kapatid, baka mamaya akala nila tama yan. Kaya mga kapatid, ito sa pinag-uusapan po natin, ako yung nagpapasalamat sa Panginoon na namulat ako. Ito, nandiyan si Mama, nanonood Amen. si Mama, andyan ang tatay ko. Hindi ko sila narinig, ma'am, na nag-away na, sino na naman ang mo? Wala akong narinig na ganun. Sa totoo lang, si Papa, napakakampante niya na kay Mama. Sana all. Di ba? Sobrang kampante ni Papa. Once a month na lang ata kami. Once a month ata. O twice Kaya a month naman pala nagkikita. hindi nag-aaway. Once a month lang pala nagkikita eh. Mga kapatid. Ano, Saka, parang napakakampante ni Papa kay Mama. At saka hindi ko narinig talaga nag-away yan, ma'am. Na nag-asisigawan. Hindi talaga. Maalam mo, nag-uusap sila pag tulog na. Tulog na kayo. Tulog para na po. hindi na kayo marinig. Tulog na, sir. Apo, hindi Tulog what na time yung tulog mga na bata. kami. Sila po nag-aaway, doon sila hindi nag-aaway, nag-uusap talaga. Kaya what I mean, may impact sa akin 'yun. Ibig sabihin, yun ang naging ko, kumbaga pattern ko. Wala pa ako sa Panginoon, pero yun ang pattern ko hanggang ngayon, sa totoo lang nakatatak sa akin 'yun. Nakatatak sa akin. Pero mga kapatid, sa totoo lang, syempre, yung exposure natin sa mundo, pero hindi ko makakalimutan yon. Na ngayon, pagka ako'y gumagawa ng isang decision, teka lang, hindi ko nakita kay Papa at kay Mama to ha. Sa totoo lang, nagigilty ako eh. I'm not saying na hindi ko nagagawa. Well, I'm not saying na yung nakita ko sa kanila, nagagaya ko. Sa totoo lang, mga kapatid, yung exposure ko rin sa mundo. Yeah. Yung exposure ko sa mundo, ay talagang kinukumbinsi akong ito yung tama. Pero salamat may exposure ako sa magulang ko. At ang kagandahan nito, may exposure na ako ngayon sa salita ng Diyos. Yan ang kagandahan. Amen. Kaya yun yung may panlaban. Kaya mga kapatid, sa mga magulang, alam ko, sabi ko nga, may disadvantage na nakarating kayo sa church, meron na. Maaring nag-umpisa kayo sa hindi tama. Sa totoo lang, meron talagang disadvantage yan. Sa totoo lang. Pero sir, ito rin maibahagi ko rin. Kay Brother Noel, kakaiba naman din ang mga prinsipyo niya naman, sir. Kapag meron kaming argument ni Brother Noel, naririnig ng mga bata, di ba yung ibang prinsipyo, huwag iparinig sa mga anak. Sa kanya naman,
makita ng mga anak namin na sa mag-asawa hindi perfect. Ibig sabihin, nag-aaway kami, may mga pagkakataon, may arguments kami, hindi kami nagkakasundo. Ang gusto niya, nakikita at naririnig ng mga bata, para hindi sabihin ng mga bata ang pag-asawa, masarap at walang away. Makita na nagkakaproblema at malaman kung paano susolusyunan yung problema. Kaya nga kaya yung iba nga, siguro iba-iba talaga, iba-iba kung paano hinaharap yung sitwasyon. Yung sa kanya naman, gusto niya nakikita at naririnig ng mga bata. Kasi nung una kami, nung bago-bago kami mag-asawa, magsasalita siya ng negative, ng ganito, yung mga bagay na dapat, kumbaga, hindi marinig ng mga bata na meron argument. Binibigyan ko siyang senyas. Kung ginaganyan ko sa mga bata, sabi niya, hindi. Maganda makita nila na meron tayong mga bagay na hindi pinagkakasunduan. Yan tayo, yan. Paano natin yun naman yung kanyang fan. Kaya, yung lahat ng aming nagiging diskusyon ni Brother Noel, alam ng mga bata. Lahat yan, mapapera man, o mapaano man. Kaya alam sa amin, open na open kami sa mga bata. Siguro nasa kung paano lang hinaharap yung mga ganun sitwasyon. Kaya Blair. Kaya doon sa mga nag-aaway ng mga nag-aaway yung sa mga pamilya at sa mga asawa na akala nyo, sabi na nga nila, lalo na naging blessing sa akin tong Baptist lunch din, kagaya ni Ma'am Marnelli. Kasi ang sabi, akala nila kami lang yung mag-asawa na nag-aaway. Kami lang yung mag-asawa na merong mga bagay na hindi pinagkakasunduan. Nung tayo ng mga guests, na marinig nila, lalo na nung pandemic nagsimula tayo, talagang nasa bahay at nakikinig ang lahat. Nung narinig nila na mayroon din pala, ay mama, ganun din pala. Sila rin pala, meron din mga hindi pinagkakasunduan. Ganun rin. Hindi ibig sabihin naunawaan nila na totoo yung sinabi ni Brother Noel. Naunawaan nila na lahat pala na, andito kasi ang Diablo eh. Sino ba ang gusto niyang lalo na tayong mga mananampalataya, yan yung gusto niya sirain eh. Yun naman, maliwanag yan sa kanila ngayon, na akala nila kami lang yung nasa ganong sitwasyon. Pero nung marinig nila, at sinasabi rin naman sa pulpit ng ating mahal na pastor, na talagang ang target ng Diablo ay tayong mga magulang. Kaya kung minsan, yung mga bata ang tinatarget nila, yung mga anak. Kasi yung mga magulang matibay na eh. Kahit ano mangyari. At yun naman din ang sabi ko sa mga anak ko. Sabi ko sa kanila, nakita mo naman kami ni papa mo na hindi kami laging magkasundo. Huwag na yung hindi magkaaway. Hindi na kami laging magkasundo. Pero ano nakikita nyo ngayon? Magkasama pa rin kami kasi yun yung disenyo ng Panginoon. Siya yung ating pagsasama at kahit magkaroon na tayo ng diskusyunan, minsan nananahimik na lang kami sa bawat isa. Pero at the end of the day, naunawaan namin na nandiyan ang Panginoon na dapat nakakontrol pa rin sa amin bilang mag-asawa. Amen. Yan, nakita kami ni Sir RJ, minsan kumakain kami sa bahay. Pag may sinabi si Brother Noel, matigas talaga yun. Minsan, nahirapan ako. Pero hindi, sige, mamaya, paglamig nito, pwede ko na ulit. Taon de la beses, sabi ko, teka, alis muna ako. Alam niyo mga kapatid, sabi ni Ma'am Sitcha, totoo po yan. Okay, hindi naman natin ipapakita sa side na yon, sa nakita ko sa babagulang ko. Pero isa ko natutunan eh. Pag-uusapan pala ng tama ang lahat. Ng maayos. Amen. Amen. Diba? Amen. Sa sinasabi naman ni Ma'am Cynthia, mga kapatid, may matututunan kayo na dapat makita din ng mga bata. Kanya po, makita din ng mga bata na merong disagreement. Merong disagreement at makita nila yung anong solusyon. Kasi hindi pwedeng makita lang nila disagreement, hindi nila makita yung solusyon. Ano yun? Kumbaga hang yun. kumbaga ano yun? Kumbaga ano yun sa kanila yun? Palaisipan. Okay, kaya mga kapatid, di ba tayo nagpapasalamat ito sa programang ito. Sabi nga ni Ma'am Cynthia, nalaman ng mga anak niya na may iba rin pala nag-aaway. Totoo yan. Kasi minsan, siyempre, just like for example, sa amin ng aking asawa, okay? Kami ng aking asawa, araw-araw kami nag-aaway. Hindi, joke lang. Nandiyan yung asawa ko. At hindi, kami ng aking asawa,
may pagkakataon, meron kaming disagreement. Yan ang totoo niyan. Okay? At meron kaming panahon na hindi kami nagkakaunawaan, meron talagang dapat ipapaliwanag. Hindi pwedeng hayaan lang. Hindi pwedeng lilipas yan, wag kayong maniwala doon. Balang araw yung mga nagsasabi ng lilipas yan yung balang araw na pag nag-away historical. Okay, lilipas hindi mga kapatid, solusyonan. Sabi ko sa asawa ko, minsan pag may pagkakataon, wag na natin pag-usapan, sasabihin hindi dapat pag-usapan natin. Hindi pwedeng hindi pag-uusapan. Nakuha niyo po, hindi pwedeng hindi pag-uusapan. Pero pag-uusap na ilalagay pa rin sa tama. Hindi yung pag-uusap na parang, sabi nga ni Pastor, isa sa natutunan ko sa ating mahal na Pastor, pagka nag-uusap, dapat ang Diyos ang mananalo eh. Sa totoo lang, maniwala tayo at amin naman natin sa hindi, may pagkakataon na makikipag-usap tayo, hindi pa tayo nakikipag-usap, nasa isip na natin, ako dapat manalo. May ganon. Kaya mga kapatid, unti-unti, ako'y naniniwala, by the grace of God, unti-unti mga kapatid, yun ay mapapalitan ng tamang prinsipyo na dapat ang Diyos ang mananalo. Isa sa nagustuhan ko sa ating mahal na pastor, ako, siyempre sumablay ako, maraming beses sumablay. Kakausapin ka ni pastor, kitang-kita mo ang Diyos eh. Nakuha niyo po, could you imagine? Yan ang makikita ng mga anak. Si mama, papa, hindi nagkakaroon sila ng disagreement. Pero ang maganda doon, nakikita nila kung paano nyo tinatapos. Yeah. Kung paano nagtatapos ang lahat. Okay, kaya mga kapatid, opo, yung conclusion. Kasi maaring sa climax ganito, sino bang kalaban, sino ang bida? Makikita nila sa bandang dulo, ang Panginoon pala ang bida. Yun! Di ba? Katulad niya, may pinapanood kami ni Pastor. Di ba? May mga pinapanood kami. Siyempre, at ganyan, may pinapanood kami. Hindi, nag-iisip talaga, sino ba talaga kakape? Sino ba talaga Pero bandang dulo, yung pala. Ang kagandahan dito mga kapatid, ang maganda dito, sa paumpisa pa lang dapat, makita na, sa pag-uusap pa lang, ay Diyos ang nangunguna. Merong kalaban, hindi mawawala yung kalaban. Kasi hindi mo masasabing may bida kung walang kalaban eh. Masasabi mo bang may bida kung walang kalaban? Pero makikita mga kapatid, ang panalo pa rin ay ang Panginoon. Yes, tsaka gusto kong basahin ang comment ni Sir Andy. You can agree to disagree on matters that could explore beneficial discussion. Amen. However, it would be very hard to disagree on matters that should be agreed in light of the Word of God. Amen, Tama naman, diba? Totoo po yung mga kapatid, yung disagreements. Parang sasabi ni Pastor Ma'am, sa produkto, sige, patunayan. Wala namang masama. Sige, sabihin mo yung sa iyo. Sasabihin ko yung sa akin. Okay? Yeah. Hindi naman, wag naman yung makikipag-usap ka tapos ayaw mo na magsalita yun. Huwag kang magsasalita. Wag ganon. Tingnan natin, sabi nga ni Pastor, pag-aralan natin. At let's see if it is approved by God. Amen. Yun ang pinakamaganda. Ang huling, ang final judge pa rin, ay Kung ang ano yung salita sinabi ng Diyos. ng Sige, ito Bible. sasabihin mo. Ito sasabihin ko. Parang pag nag-share ako, ma'am, kung sakaling dumating siya tinatawag na kamatayan, tiyak mo ba sa langit ka pupunta? Ay, wala nakakatiyak. At sa kadila ng ganto. Ma'am, sasabihin ko, ma'am, salamat po sa inyo pong pagiging honest. Papasalitain ko siya. Salamat po sa inyo pong pagiging honest. At salamat po sa inyong pagiging honest. At yan po yung inyong pananaw, tama po. Yes. Ma'am, huwag kayong mag-alala. Hindi ko i-share yung pananaw ko ngayon. Ang i-share ko yung kapamaraanan o pananaw ng Diyos kung paano natin matitiyak Amen. sa langit tayo pupunta. Ay pag ganun, ma'am, naano siya eh. Parang na-atpis din eh. Ibig sabihin, parang sinasabi ko sa kanya, na ang namang marinig Diyos sa akin, hindi ko to prinsipyo o hindi ko to tayo lang. Ito'y tayo ng Amen. salita ng Diyos. May impact din eh. Amen. Parang naano rin eh. Parang naano rin pa siya. Parang nahimasmasan din. Tsaka messenger ka lang, no? Yung parang mo message. sinasabing walang personalan. Oo. Ano I'm lang just po a ito? messenger. Yes. Parang ganon. Kasi Parang- pag nakipag-ano ka, ma'am, sa ganon, ay hindi, ma'am, ito yung sabi. Kahit sabi mo sabi ng Bible, pag pinakita mo sa kanya, hindi, ito yung sabi ng, hindi. Sabi mo na, ma'am, yan yung pong opinion nyo. Hindi ko po i-share yung opinion ko.
Tama. Ang ganun na. Tapos may maayos sa pananalita. Ay, maganda mga kapatid. May magandang bandang dulo. Ay, saan ba yung church niyo, brother? Maya, bisita may mo na. bisita ka na. Oh, di ba? At ang kaganda, may testimony. Mga kapatid, ang pinakamaganda sa anumang argumento, mayroong argumento talaga di ba? Opo. Pero ang pinakamaganda, yung conclusion. Ang conclusion, ang magsasabi kung maganda ang pelikula. Amen. Ayan. Basahin ko lang po. Sabi ni Ma'am Janine. Sige, kay ma'am. Sister Ikaw, ma'am. Marivic. Kay Sister Marivic, sabi niya, ito, kwanto madugo to Sa mag-asawa, sa mag-asawa, maraming di pinagkakaintindihan. Pero, hindi nag-iiwanan o napupunta sa hiwalayan. Ayan. Personal testimony yan. Amen po. May Si Ma'am yan. Janine Rodriguez Jasmine. Rodriguez. Nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon dahil may programang ganito. Kasi sa ibang churches, walang ganitong programa Amen. patungkol sa pamilya. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa bawat pakinig ko dito sa programang ito. Meron po talaga akong natututunan. Wow! Amen! Salamat Amen. naman, Ma'am Janine, na may natutunan kayo. Kami rin po, ang dami po naming natutunan. And na-realize ko po, through the years, kaya pala sinasabi lagi ni Pastor, puspusin nyo ang inyong isip, ang inyong pinapanood at ang inyong pinapakinggan ng salita ng Diyos. Amen. Dahil pag full ka ng Word of God, you're full of the Holy Spirit, kahit ano pang argumento ang kakaharapin mo, kalmado ka lang. Amen. At pag kalmado ka, more or less, kakalma din yung kausap mo at lalabas yung katotohanan kung ano talaga. Yun nga yung yun yung natutunan ko sa Proverbs. Paulit-ulit kasi, 'di ba po? Through the years, paulit-ulit yung sinasabi niya na meditate on God's word, tapos wag mong kukunin yung, 'di ba, parang yung sinasabi niya pagka nag-aano ka ng issue na hindi sa'yo, parang hinihila mo yung tenga ng aso, 'di ba? Mga ganun yung comparison. Nasabi ko, grabe naman tong comparison, Lord. So, I believe that as a wife, pag in-apply natin yon, lalo na yun sa verse 12, that we will do him good and not evil. Naalala ko to, sinabi ni Pastor Hilto nung diniscuss natin thoroughly ang virtuous woman. Sabi niya, hindi sinabi dyan, nagagawan mo lang siya ng mabuti kung mabuti siya. Yun. Diba? Gagawin mo siya dahil asawa mo siya. You will do him good. Alam mo, yun talaga inuulit-ulit ko sa sarili ko. Sabi ko, I will do him good and not evil all the days of my life. Ganun po talaga. Talagang, meron po ako dati na hindi ko minimemorize. Parang nire-recite ko yung Proverbs on my own. Meditate. No, nagme-meditate ako, I am a virtuous woman. Ha? Ako ba talaga to? Tapos may kukontra sa'yo, di ba? Parang may maririnig ka, ay, hindi ka virtuous woman. Sabi ko, tumigil ka dyan. Yung do dito, mama, bago yung do, iisipin mo muna Oo, kaya sa iisipin pag-isip mo pa lang, muna. isip pa lang, yung sabi mo kanina, erase. Oo, erase kapag kamali. Hindi, basta, I am a virtuous woman every day. I will do him. Alam mo nyo po, ang sarap ng feeling. Testing nyo po, mga nanay. Basahin nyo ang Proverbs, wag nyong she, gawin yung I. So, lahat ng sinabi dyan, akuin mo na ikaw yan. Kakaiba po yung magiging mindset mo, magiging action mo, dahil ikaw na yun Direct. Parang, ikaw na yun. Binago mo yung pag-iisip mo, binago mo na rin yung pananaw mo sa buhay, magbabago na yung action mo. Dahil inako mo na ikaw yung virtuous woman. Hindi man yun Totoo perfect, one way, ganun agad. Hindi naman po. Pero dun po yung Process. nag-uumpisa sa utak natin na maniwala tayo na virtuous woman tayo. At pag nakasanayan mo na yon, di mo alam buhay mo na yon, at dyan na unti-unting mabibuild yung tiwala ng asawa mo. Sa totoo lang yung dito po, yung dito, that safely trust in her, hindi yung biglaan. Proven na kasi yung babaeng to. Yan, kaya pag pinag-aralan nyo, pinakita yung kanyang karakter Yung kanyang karakter, yung nandito verse number 13, she seeketh wool and flax and work it willingly with her hands. Makikita nyo po, tuloy-tuloy po yan. Karakter, meron siyang pinakita muna. Yan ang totoo po niyan. Sa totoo lang, mga kapatid, bagamat sabi natin, kailangan may tiwala ka sa Panginoon. Pero mga kapatid, sa totoo lang, naghahanap talaga tayo ng resulta. At Yes. yung asawa dito, may nakita siya sa kanyang
asawang babae, which is the virtuous woman, na naging dahilan yung puso niya that safely trust in her. Yun ang totoo po niya. Kaya mga kapatid, kaya talagang yun, sabi nga ni Ma'am Marnel, sa panahon, siguro na yung babaeng itong virtuous woman, ang tanong, hindi na ba siya nakakaisip ng hindi maganda? Nakakaisip din yan. Pero may prinsipyo siya. Na erase. May prinsipyo siya, mga kapatid, na kung saan na hindi ako magpa-park sa ganitong kaisipan. You've got to make a choice. Gagawa ka na, hindi pwedeng papahintulutan naman. Mag-iisip ka talaga at minsan sa pag-iisip, kontra sa gusto mo. Gusto mo naman magalit, gusto mo nang magsalita ng hindi maganda, pero isip. Ang virtuous woman, mga kapatid, is a man of character. Pag sinabing character, consistently doing what is right. Kahit sa panahon na parang hirap gumawa. Okay? But you will do it consciously. Diba? You will do it good. You will do good consciously, mga kapatid. Alam mo pa rin. Parang gusto mo pag panahon na gusto mo maglabas ng galit. Gusto mong talagang sabihin na naghihinala kasi gusto mo na kung ano-ano na. Pero mga kapatid, ititame mo yung sarili mo. At ang kagandahan dito, mga kapatid, tayong mayroong salita ng Diyos, merong tayong pinagkukuhanan. Yan maganda, ma'am. Yun ang maganda. Meron tayong pinagkukuhanan. Teka lang, sabi ng Bible, ang nakakalungkot yung walang salita ng Diyos, ma'am. Di ba, yung walang salita ng Diyos, saan sila kukuha ng kalakasan para itame yung kanilang sarili? Sa panahon na magsasalita ka na ng hindi maganda, teka lang, grievous words stir up anger. May nakukuha ng ka eh. Kaya mga kapatid, sa mga mothers, na sabihin na natin, na kayo po ay napunta sa church, may pamilya na kayo, pero hindi pa huli ang lahat. You have now the Word of God. Maaring dati walang tiwala sa iyong asawa mo, pero ngayon, pakita mo. At ang maganda dito, testimony yan. Yung asawa ko hindi nagtitiwala sa akin. Pero ngayon, biyaya ng maganda, mga kapatid, yung makita yung Panginoon. Yan ang pinakamaganda. Biyaya ng Panginoon, nagtiwala na ang asawa ko sa akin. Bakit? May nakita din sa iyo. Yun ang kagandahan din, mga kapatid. Kaya mga kapatid, sa totoo lang, ito, may mga comment dyan. May sinasabi si Mama Rivic ang ganda. Kung ang pastor mo gusto maayos buo ang pamilya mo, paano ka pa susuko Yun. kung siya di sumusuko? Yun. Sabi nga ni Pastor, mas may tiwala pa ako sa iyo kaysa sa sarili mo. Parang ganun ba? Oo, mas may grabe. tiwala pa ako maayos ang pamilya mo, ikaw wala ka ng tiwalang maayos ang pamilya mo. Pero ako meron. Hanggang ngayon po, hindi ko talaga makalimutan si Pastor nung time na ayaw mag-aral ni JJ sa mga paces niya. Talagang suko na ako. Sabi ko, sasabihin ko na to kay Pastor. Hindi ako mahilig magsumbong kay Pastor na kung ano-ano eh. Pero yun talaga, nasa verge na ako. Sabi ko kay Julian, Dad, magsusumbong na talaga ako kay Pastor. Kasi ito sa JJ, di talaga nag-aaral. Kasi di ba homeschooled kami. Pakantahin mo, wag lang paaralin. Oo, lahat na gusto niya gawin, wag lang siya mag-aral. Sabi ko kay Pastor, nung pagkatapos ng program, Pastor, may kukonsulta po ako si JJ po, ayaw po mag-aral. Alam mo, isa lang sinabi ni Pastor, na confident siya na hindi ko maintindihan nung time na yun kung saan niya hinuhugot yun. Anong Sabi sabi ba niya naman po? niya sa akin, okay lang yan, lilipas din yan. Ha? Lilipas talaga to, Pastor. Hayaan mo. May plano ang Panginoon sa kanya. Lilipas din yan. Tingnan nyo ngayon, mag-aaral siya sa labas, nag-aaral pa sa PSS. Oo, sabi ko sa kanya, Pastor, grabe, hindi ko makalimutan yung mukha mo kung how composed you were when telling me that. Tapos hindi mo siya maintindihan at that point kasi nakikita mo nga yung anak mo na hindi nag-aaral, 'di ba? Kumbaga sa iyo, you're expecting na meron siyang mabigat na sasabihin, Oo. counsel to the max talaga. Tapos nakita mo sa mukha pa lang niya, parang wala na, parang sabi, alam ko na yan. Parang Tapos, gano'n, parang... ngayon, alam mo, syempre si JJ nasa college na, maganda yung school niya, okay naman yung ministries niya. Sabi ko, ito pala yung sinasabi ni Pastor, lilipas lang yan. Kaya, mga nanay. Pero hindi sinabi ni Pastor, Mama, sa mga nakikinig, hindi sinabi ni Pastor na pabayaan mo yung anak mo. Hindi yun. Ang sabi lang ni Pastor, lilipas yan. Just do your job. Okay? Pray for your children. At para sa mga nanay na sa tingin nyo, wala nang pag-asa yung anak nyo, yun din ang sasabihin ko sa inyo ngayon, lilipas din yan. Amen. Tuloy-tuloy lang kayo, tuloy-tuloy lang. Kasi ito po yan eh. Ginawa mo tama. Wala ka na. Sa totoo lang, tanggapin natin
na hindi lahat pwede nating pakilaman. Sa totoo lang. Sa totoo, pwede tayo magbigay ng instruction, pwede tayo magbigay ng advice, pero pag ang tao ayaw niyang kunin, wala tayong magagawa dyan. It's up to him pa rin kung tatanggapin niya o hindi. Ang sinasabi lang ni Pastor doon, just do your job, tuloy-tuloy. Sige, sa part ni JJ, ang pinakamaganda, may nakikita siya. Balang araw, he will realize na ito pala. Kahit tingnan nyo ngayon, nag-aaral sa labas, nag-aaral pa sa PSS, hindi mo na maawat ngayon sa pag-aaral. Nako niyo po kaya mga kapatid, sa totoo lang minsan, kaya kung handa kayo magpa-counsel sa atin mga pastor, pag-isipan nyo, baka hindi nyo magustuhan yung sasagot. One-liner lang si Pastor. One-liner. Baka mamaya, mapapit yun. Si Pastor, in-expect ko naman, matindi yung tapos ganun lang yung sasabihin niya. Walang 5 minutes, one-liner. Tapos sabi ko, okay. So nagtiwala ako, nalilipas din. Tapos matuloy kaming nanalangin. Tapos, yun na, binigyan niya ng responsibility. After that, binigyan nila ng responsibility si JJ na naging bahagi ng Team Focus. Wow, amen. So, nakatulong yun sa kanya na nag-improve siya Amen. dahil dun sa mga ministries na pinagkatiwala sa kanya ng ating pastor. Amen, Kaya thank you amen. po talaga. Wait. Yun po, wag niyo pong sukuan ang inyong mga Yun. anak. Wag niyo rin pong sukuan ang inyong mga asawa. Dahil bilang virtuous woman, yan po ang isa sa ating mga responsibilidad. Gaano man kahirap, smile ka pa rin, poise ka pa rin, dahil alam mo na at the end of the day, may Diyos ka na sandigan mo kahit anong mangyari. Totoo po yan. Tingnan niyo po. Verse number 28. Her children arise up and call her blessed. Her husband also, and he praised her. Pero bago nangyari yon, yung sinasabi kanina ni Ma'am Marnelli, mga kapatid, tuloy-tuloy ka lang. Just do good. Ano man ang maging response ng asawa mo, anak mo, tandaan nyo, may impact sa kanila yan. Tuloy-tuloy, ayusin mo lang. Sa asawa mo, kala mo, hindi nakikita yan. Anak mo, parang wala lang yan, maniwala ka. Hindi yan wala. As long as may nakikita sa iyo, may naririnig sa iyo, hindi mo man sila kayang piliting gawin yung dapat nilang gawin. Pero tuloy-tuloy ko lang, time will come, they will realize. Ito na yung verse number 28. Yung virtuous woman, meron siyang anak na tinawag siyang blessed. And meron siyang asawa that praised her. Could you imagine? Kaya mga kapatid, walang perfectong nanay. Yung virtuous woman dito, hindi perfecto, pero nag-iisip siya. Amen? Hindi perfecto, pero by the grace of God, she is a woman of character. Hindi niya lang ginagawa yung isang bagay kasi gusto niya. Ginagawa niya yung isang bagay kasi alam niyang tama yan. Alam niyo po ba, ang mga nanay, may mga ginagawa na bagay na hindi na nila gusto, pero ginagawa pa rin nila. Kasi alam nila yun yung tama. Yan, si Ma'am Cynthia, si Ma'am Marnelli. Ma'am Cynthia, may gusto po kayo dagdag, ma'am? Opo, regarding po dito sa ating in-open up regarding sa virtuous woman, lagi po nating alalahanin na ito po kagaya na sinabi rin natin mga pastor, hindi po ito checklist, kundi this is a principle. At sinabi ni Sir RG that a virtuous woman is a woman with character, and character is continuously doing what is right. Katulad ng sinabi ni Sister Marnelli from her personal na testimony, nagkaroon siya ng frustration regarding her son kay JJ, pero hindi siya sumuko. Andoon, manalangin, yun ang sinabi ng pastor, ni pastor sa kanya, at lilipas din yan. Wait, sabi ng Panginoon, oh, lilipas din yan. Sabi, yung kagaya din ng, hindi, kasi hindi naman sasabihin lang ni pastor yan na lilipas din yan eh. Meron din yan. Ang una niyan, manalangin ka at magtiwala sa Panginoon. Continuously do what is right. And what is right is continuously pray. Pray without ceasing. Naniniwala ako, marami nang patunay sa akin ng Panginoon. At ngayong kaharap ko mga anak ko, sabi ko nga sa kanila, may mga pagkakataon na lagi kong kasama si Tricia. Ngayon, kasama ko silang dalawa. Ang lagi kong prayer sa kanila ay yung maging blessing ako sa kanila na magkakasama yung tatlo. Hindi ako pumunta dito para magpakasaya. Although part yun, ma-enjoy. Pero ang primarily na gusto kong makasama silang dalawa ay ma-build up ko yung
principle sa kanila ng Bible. Kasi pag nasa bahay, kanya-kanya kaming gawa eh. Lalo na ngayon na binigyan si Paulina, talagang 10 days na magkasama-sama kami. Kaya sabi ko, primarily, hindi ako nandito, hindi ko ginol na magkasama-sama tayo na para ma-enjoy ko kung ano man gusto mong iparana sa akin, kundi ang gusto ko ay ma-establish ko sa inyo. Magkakaroon tayo ng devotion, tayong tatlo na hindi natin nagagawa for a long time na, at magkakaroon tayo ng regular na prayer time. Sabi ko na tayong tatlo ay magkasama-sama na hindi lang kapag yung Sunday na sa pulpit, nakasama ka pulin, na over the phone ka, pero ngayon gusto ko magkasama tayo, magkahawak kamay tayo na magkasama-sama tayo na iisang prinsipyo natin. Mapasaya natin ang Panginoon. Delight thyself unto the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Yan lang yung talagang principle ko sa kanila. Pasayahin natin ang Panginoon. At nagbaon ako ng maraming gospel tracks. Sabi ko, dapat may maiwin ako dito. Oh, sana nga. Pag nagpunta ng Pilipinas, hindi natin alam kung nandyan lang siya sa kalimitan ng mga yan. Nandyan lang naman sa pupunta ng BGC, pupunta ng MOA. Yan lang naman puntahan ng mga sa atin eh. Mga nagbabalik bayan. Kaya sabi ko, wala imposible sa Panginoon. Lalo na ngayon, pakisama sa panalangin ninyo yung isang director ng kanila sa hotel, Pilipina. Kung siya may cancer, sabi ko, yan ang goal ko, Pauline, yung maibahagi sa kanya yung salita ng Panginoon, yung siya'y maligtas. May anak siya, nasa Pilipinas, pero wala yung ama. Kaya sabi ko, makita niya na despite of everything. Kasi nung pinagsasabihan ko si Paulina regarding sa principle, sabi niya, Mama, maganda makausap mo si Ma'am Maui, mabigyan ng principle regarding sa Bible. Sabi ko, gusto ko siyang ma-meet. Kaya, pakisama po sa panalangin. Gusto ko pong ma-meet yung, nalimutan ko yung first, hindi ko na isulat yung complete name niya. Ikupan ko na lang sa inyo dalawa para maisama niyo sa panalangin na talagang yun yung goal ko, na ma-meet yung birthday niya kasi kahapon eh. Sana imi-meet namin kahapon. Kaso meron palang schedule ahead na lalabas sila ng mga friends niya. Kaya yun yung pinaka-ultimate goal ko dito. Maging blessing sa mga anak ko at ma-sharean yung yun ay director ng HR doon sa kanila na Pilipino. Amen, amen. Kaya I hope mga kapatid, sa mga narinig natin, ang bilis ng oras. Apo, at mga kapatid dito, hindi sinabi kung anong kalagayan ng mga anak ng asawang lalaki. Ang pinakapunto dito yung virtuous woman. Di ba? Amen. Hindi natin alam kung ang anak dito, mga pasaway. Hindi natin ang asawa, pasaway. Pero naniniwala ko, nagkaroon ng impact sa kanila ang buhay ng nanay ng tahanan. Okay? Amen. Kaya salamat kaya sa mga mothers, ano man ang kalagayan ng anak ninyo, ng asawa ninyo, tuloy-tuloy ka lang at hindi mo alam yung pagtitiwala nila nasa iyo na. At pag nakuha mo na ang tiwala nila, madali mo na silang ilapit sa Panginoon. Yan ang totoo niyan. Kaya salamat po, salamat. Walang perfectong nanay, pero merong virtuous woman. Wala tayong magawa, nandiyan na yan eh. Merong virtuous woman. At yung pagiging virtuous woman, mga kapatid, talagang ano na yan, unti-unti ng pinapalabo na mundo. Pero magpasalamat tayo sa totoo lang. Parang ano na yan eh. Meron pa ba yan ngayon? Parang gano'n na, meron pa ba yan ngayon? Pero mga kapatid, huwag tayo magpadala sa sistema ng mundo. We have the Bible, we have pastor, we have church, at we can still enjoy our life, mga kapatid, at na namumuhay sa kalooban po ng Panginoon. Kaya salamat po sa mga nanay, tuloy-tuloy lang. Hindi porket yung anak nyo nagpapasaway pa rin ngayon, hindi na kay virtuous woman. Hindi nakadepende sa anak ninyo ang pagiging virtuous woman. Hindi nakadepende sa asawa ninyo ang pagiging virtuous woman. Ang pagiging virtuous woman ay nakadepende sa personal mong relasyon sa Diyos. Yun ang totoo po niyan. Okay, kaya Ma'am Marnelly, ma'am.
Magpapasalamat lang po ako sa lahat ng nanood, sa lahat ng nag-comment. Pastor Rick, maraming salamat. Ma'am Marie Chris, basahin ko yung comment ni Ma'am Marie Chris. Amen, ma'am. As long as ginagawa po natin ang trabaho natin as a wife with our husband and kids, na mayroon po tayong sinusunod na Amen. Bible principle. Di man tayo virtuous katulad ng sa Bible, kung natutuwa naman po sa atin ang Panginoon dahil consistent, natin silang di sinusukuan at inaalagaan, nasa winning side pa rin tayo. Ayan. A special shout out sa aking mga classmates sa Class Committed 2025 na nanonood. Si Ate Liza at si Ma'am Roysan, si Ma'am Rose, at ang tawag ko kay Ma'am Sandra, adopted namin kasi lagi ko siya nakikita din. Kasama namin. Hi Ma'am Sandra. At maraming salamat po sa inyong laging pagsubaybay dito sa ating programa. Sana po may natutunan kayo at patuloy na matututunan. I-share nyo po ang link sa iba nyong mga kasamahan para maging blessing po tayo sa mas marami pang wives and mothers. Thank you po. See you next week. Amen. Amen po. Ma'am Cynthia, bati po kay ma'am. Opo, see you po next week. At masaya po ako na muli nagkasama-sama tayo ngayong araw na to. At pagpalain nawa tayo ng Panginoon ang bawat isa sa atin sa buong maghapon po muling ito. See you po mamayang hapon mga classmate. Gabi na yun dito. Mas lalong gabi sa'yo. Alas 9 dito. Ngayon po ka na dito, 2:30 na. Advance ng 1 hour. Amen, amen po. Thank you po, Ma'am Cynthia. Sa kabila ng kayo po ay malayo po sa amin geographically. Pero salamat sa inyo pong presensya at kitang-kita namin kayo. Yung mas malaki pa nga kayo sa amin eh. Kami yung actual dito pero mas malaki kayo eh. Ang dalawang pinagsama. Okay po, at Ma'am Marnelly, maraming salamat po sa inyo, at kay Sir John, kay Sir Romir, maraming salamat po, at sa lahat po ng sumubaybay po sa ating pong programa, maraming salamat po. May mga umahabol pa po na nagko-comment. Amen, amen, amen po. Salamat po sa inyo po mga comments, at patunay po yan na talagang meron tayong natututunan at nakaka-relate po tayo sa pinag-uusapan po natin. Okay, yun lamang po mga kapatid sa ating po mahal na Pastor Hilo Rena, sir. Maraming salamat po for allowing us to be a part of this program. A program na talagang nagiging blessing po sa lahat po ng mga kananayan. Okay, sa Thursday naman po, young people, ay enjoy nyo po yung programa po ninyo. Sa lahat po ng fathers, sa darating po na Friday, enjoy nyo rin po. Okay, yun lamang po muli po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Last na po ito sa lahat po ng PSS students. Enjoy nyo po ang inyong midterm exam. Okay? Last day ng Opo, midterms. huwag niyong i-memorize. Ang malaga nasa puso. Kaso, ang tanong, hindi ko mailagay yung nasa puso ko. Yun lang, bahala na kayo, pero hindi naman ako estudyante. Ay, hindi, estudyante ako sa subject natin kay Pastor. Pero, tapos na ang midterm namin. Yeah, tapos na nakaraan, di ba? Wala na po tayong midterm. Sa inyo, kami, meron pa. Ay, say. Kami na nag-attend dun sa ni Sir Ay, Joe. opo, yan, okay. Buti na lang. Bye-bye. Okay, lamang po mga kapatid, malamig ang panahon, laging magdala ng payong, pag naulanan, uminom ng tubig, maligo para hindi magkasakit. Mahal ang magkasakit, alam nyo, bakit? Kung 3 araw ka magkasakit, 3 araw kang hindi papasok, 3 araw kang walang sweldo. O, di ba? Tapos hindi ka lang hindi sweldo, bibili ka pa ng gamot. Diba? Ang dami. Kaya mahal ang magkasakit. Totoo yan. Okay, pangalagaan natin ang ating sarili. Our body is the temple of the Holy Ghost and we must take care our own body, mga kapatid, na binigay ng Panginoon. Okay, yun lamang po mga kapatid. Let's enjoy the rest of the day and to God be the glory. Amen. Bye-bye po sa inyong lahat. Amen.